So heto na nga agad ng kasunod mga pare koy. One Punch Man Chapter 225. Ang anak nga ni Blast na nagngangalang Blue ay nagmaoy na nga din dito na nagpakawala nga din ito ng Cannon Fist. Bang! Dalawang security ng Neo Heroes, may bit-bit ngang dalawang bangkay. Mga tropa at kasamahan ni Blue, bagsak na nga rin laban sa mga halimaw. So ilan lamang yan mga pare koy sa mga kaaya-aya pangyayaring naganap na pinakita dito sa One Punch Man Chapter 225. So bali ang title naman ng chapter natin ngayon ay pinamagatang New Blood 3. At ang cover page naman para sa chapter na ito ay itong ang anak ni Blast na si Blue. At para naman sa pangunahing panel dito na pinapakita ay itong ang si Metal Bat na tuluyan na ngang winasak itong pagkalaki-laking halimaw sa isang hambalos gamit nga kanyang batuta. Bang! So bali pala mga pare ko para nga sa mga hindi pa nakakahabol sa kwentong ito, much better na panoorin nyo muna yung chapter 224 para nga mas maintindihan din natin yung pinaka nangyari. So yun nga yung first panel dito na pinapakita ay itong si Metal Bat na continuation nga nito, yung last panel dito sa 224 na umatake na nga itong si Metal Bat dito sa isang halimaw at na magkawasak-wasak kung sumabog na nga ito. Dito nga pinapakita naman sa kasunod na pinapanood nga siya ng mga tao o ng mga ilang average hero na habang nagtalsikan nga din dito ang laman loob ng halimaw. Dito nga habang nagulat itong mga hero ay sinasabi nga nila dito kay Metal Bat na napakalakas nga daw niya. Ganyan nga ba daw talaga katindi ang isang class S hero? Dahil lalo't wala nga din daw makakagawa sa kanila noon. Maliban nga lang daw kay Metal Bat na kaya dahil nga din daw dyan sa ginawa ni Metal Bat mangyaring kakaunti na nga lang din daw ang kanilang gagawin o tatrabahuhin. Ngunit subalit datapwat kaalinsabay nga din ng bagay na yan biglaan na nga lang din may inireport itong kasama niyang isang hero na sinabi nga nito na may isa pa nga daw na Neo Leader hero ang nasa panganib na kaya nga dahil din dyan dali-dali nga itong umalis si Metal Bat at pumunta nga agad sa lokasyon na sinabi nga sa kanya talagang karipas nga ng takbo itong si Metal Bat at parang nag-i-sprint na nga ito sa kalsada. Pero habang patuloy nga sa pagtakbo itong si Metal Bat kaalinsabay nga din yan bigla nga siyang napahinto dito sa kadahilanan nga din kasi na may napansin nga siya sa isang sulok or dito nga sa kabilang banda na may dalawang tao nga na naglalakad at nang mapansin niya na nga ang mga to ay sinabi nga niya dito na ang dalawang tao nga daw na yon ay siyang mga security guard nga daw ng Neo Heroes at nang makita na nga niya ito ng malapitan ang dalawang security nga daw na ito nakita nga niya na may binibit-bit nga na dalawang hero at mukhang ang dalawang nilalangang ito ay siyang si Saydats at si Infelsenave na natalo nga o namatay nga sa mga halimaw na pinakita nga sa nakaraang chapter doon nga sa 224. So kung maaalala nyo guys, di ba? Bulagta nga din itong si Infelsenave at ito namang si Saydats na puro naman angas at puro dada biglang ang pinisat nitong pagkalaki-laking halimaw. Kaya ang nangyari itong dalawa ay sinundo na nga ng security guard ng Neo Heroes. Dinampot ang dalawang walang bilang mga pare. Dalawang walang bitaw. Literal na hindi nakatagos sa mga kalaban nilang halimaw. But anyway, yun nga mga pare ko nang masaksihan o makita nga ni Metal Bat itong dalawang to. Diyan ngayon napatanong na nga din siya na kung isinalba nga ba daw ng dalawang guard na to, itong dalawang hirong to. At matapos nga ipakita yan, lumipat naman ang panel dito nga sa mga tropa ni Blue na nakahandusay na nga ang mga to sa lupa at wala na nga ding mga malay. Na dito nga isinasabi ni Blue na mukhang ang mga bagay nga daw ay hindi nga daw umayon sa unang laban na kaya nauunawaan o naiintindihan na nga daw niya na mukhang kinakailangan nga daw talaga niya na matuto pa o mag-aral o magsanay na kaya mula nga din dyan kaalinsabay nga niyan. Dito naman sa kasunod na panel pinapakita nga ay heto na. Nagmaoy na nga din itong si Blue. Nababakbakan na nga niya itong halimaw na tinatawag na Shell King Disaster Level Demon. Na dito nga sinasabi ni Blue na papaano nga ba daw nagawa ng halimaw na to nakanain ng kanyang mga ka-teammate at kaya mula nga dyan dito nga sa kasunod na panel pinapakita naman na nag-recharge na nga itong si Blue ng isang atake na inipon nga niya sa kanyang kamay at nang mangyaring binira na nga niya dito sa sipit ng halimaw ang nangyari mga pare ko ay hindi nga ito tumalab. Maybe siguro na makunat itong halimaw pero kaalinsabay nga din yan. Makita nga din natin itong si Blue na ito nga ay nanatili sa kanyang pwesto at mula nga dyan dito nga pinapakita nga din na sa pagbabago nga ng posisyon ng kanyang kamay muli nga din siya dito nag-recharge ng kanyang kapangyarihan na kaya mula nga din dyan dito naman sa kasunod na panel pinapakita ay ayan na. Bang! Nangyaring punit at putol na nga itong sipit ng halimaw na to na parang nangyaring chinap o tinaga nga ito ni Blue at kaya dahil putol na nga ang isang paa o isang kamay dito ng higanting talangka na to dito nga pinapakita nga din na mukhang nasaktan nga talaga ito na habang sumisigaw nga ito sa sakit dito nga pinapakita nga rin na kaalinsabay niyan ay nagre-recharge nga uli itong si Blue ng kanyang panibagong atake at nang lumalaki na nga ang aura dito ang kasunod naman na panel dito na pinapakita mga sir ay ayan na. Tuluyan na ngang inirelease o binitawan na nga ni Blue itong kanyang atake na tinatawag nga na Cannon Fist o isang malaking energy ball na nag-iitsurang kamao nga at dahil nga din sa tindi ng enerhiyang ito ang kasunod naman na panel dito mga pare ko ay heto na nga.
Bang! Isang pagkalakas-lakas na pagsabog nga anilikha nito na sapat nga upang pulbusin at wasakin at durugin itong higanteng talangka na siyang bumira at kumananga sa kanyang mga tropa. Sabog boy! Bang! Nakalinsabay nga din yan kasama nga ng maliliit na talangka na tinatawag nga na Shell Fault Disaster Level Wolf nadamay nga din sa pagsabog at sila ngayon nagkawasak-wasak nga din. Mamen! Masabi nga din talaga natin na napakatinding atake nga ang ginawa ni Blue na sapat nga upang magkadamay-damay nga rin yung mga halimaw sa paligid. At kaya mula nga din dyan, matapos nga ipakita ang eksenang yan, matapos nga linisin ni Blue ang mga halimaw dito, agad-agad nga din siya na nag-report o nagpadala ng ulat sa headquarters na kanya nga sinabi na nalinis na nga daw o natalo na nga daw yung mga halimaw dito. Pero kaalinsabay naman daw nito, marami nga daw sa kanyang mga kasamahan ang na-injured. Pero kaalinsabay naman din daw nun, marami naman din daw sa kanila ang nakapag-activate nga din daw agad ng kani-kanilang mga life support system gamit nga din ng suit na galing sa Neo Heroes. Pero mangyaring magpadala na nga din daw sila agad ng tulong or medical unit na para ma-assist na nga din daw agad yung mga injured na siyang na-receive o natanggap naman agad ditong ni McCoy na isa nga sa mga executive and human resource manager ng Neo Heroes. At yun nga no, na matapos ngang gawin ni Blue yung kanyang misyon at na makapag-report na nga ito, dito nga sinasabi naman sa kanya ni McCoy na nakikita nga daw niya itong si Blue sa mga CCTV nga daw sa paligid na nakalagay nga daw sa kalye. Na dito nga itinanong nga rin ni McCoy dito kay Blue, ano na nga ba daw ang naging pakiramdam nitong ni Blue matapos nga daw niyang maranasan ang lumaban sa totoong halimaw. Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Blue na ang pagiging hindi nga daw nila maingat ay ang kanilang pinakamatinding kalaban at ang mga demon level nga daw na halimaw ay nababalutan nga daw ng napakalawak na lakas na kahit pa nga daw ay nagtataglay na nga sila o kahit gamit-gamit na nga daw nila yung suit power up na mula nga daw sa Neo Heroes. Ngunit subalit datapwat, habang nag-uusap nga sila dito, habang nagre-report nga itong si Blue kay McCoy, mula nga din dyan kaalinsabay nga niyan, ay biglaan na nga lang din nagkaroon dito ng malakas na pagsabog na kaya nga dahil din dyan nakatanggap nga agad si Blue ng report na may isa o panibagong halimaw nga daw, isang pagkalaki-laking halimaw ang nagpakita o lumitaw na kaya mangyaring kumaripas nga agad si Blue papunta nga sa lokasyon ng kaganapan o pangyayari. Nakalinsabay nga niyan, sinabihan nga agad siya ni McCoy na sandali nga lang daw dahil nga ang baterya nga daw ng suit ni Blue ay pabagsak o paubos na nga daw. So ayan nga mga pare ko ang huling panel dito na pinapakita para nga dito sa ating review ng One Punch Man Chapter 225. So talaga ngang makulit itong si Blue mga pare ko no? Alam din naman niya na kaunti na nga lang ang battery niya o yung battery na kanyang suit talagang dumiretso pa ito sa pinakamalaking kalaban, which is matik na delikado siya dahil nga baka magkataon na doon pa nga maubos ang baterya ng kanyang suit na kaya anong gagawin niya kapag nangyari nga ang bagay na yon. Maybe o marahil kaya na sa mga susunod na chapter ay magpakita o dumating nga ang kanyang ama na si Blas? Well, let's see mga pare ko no? Dahil nga matigas ang ulo ng batang to. Sa ngayon kasi nagre-rely pa sila sa lakas ng kapangyarihan na inilalabas nga ng gamit nila o ng kanilang suit na galing nga sa Neo Heroes na kaya marahil maaaring mangyari nga din na magkaalaman na kung hanggang saan nga ba ang potensyal nitong anak ni Blas na si Blue at dumating nga sa punto na kinakailangan nga niya na gamitin ng kanyang sariling lakas laban sa mga halimaw dahil tiyak na mapapahiya nga si Blas kung ganyan nga ang magiging sitwasyon ni Blue na nagre-rely lang sa lakas nga ng kapangyarihan ng kanyang suot na nagmula nga sa Neo Heroes. Tignan natin kung kaya nga ba niyang gawin ang ginagawa nga ng Hero Association na purong lakas at sariling kapangyarihan nga lang nila ang ginagamit sa paglaban nga sa mga halimaw. At kaya hanggang dito na nga muna tayo mga pare ko. Maraming salamat sa inyong panonood. See you in the next chapter. Hanggang dito Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.